Kumusta na nga ba si RSJ matapos siyang isugod sa ospital? Ano ang kanyang kalagayan? Sino-sino ang nangunguna sa botohan para sa nalalapit na PBA All-Star Game na gaganapin sa Bacolod City? Makakasama ba si Maverick Ahanmisi na minsan ay naging kontrobersyal, bunga ng botohan? At ang Barangay Ginebra may magbabalik. Sino siya? Kakayanin ba niyang itaguyod muli ang kupunan na ngayon ay sadlak sa 4-3 win-loss record? Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Nagtala ng panalo ang TNT Tropang Giga versus Taipei Braves sa ginaganap na EASL. Subalit sa kasamaang palad, bumagsak si Ronday Hollis Jefferson, dahilan para isugod siya sa ospital. Base kay Homer Saison, ilang oras matapos ang pagdadala sa ospital, ano ang lagay ni RSJ? Ito po ang sinabi niya sa kanyang official Twitter or X account. Matapos bumagsak habang naglalaro kabakbakan ng Taipei Braves sa Santa Rosa Gym sa Laguna, naka-confine ngayon sa isang lokal na ospital ang import ng TNT na si Ronday Hollis Jefferson. Sa kabutihang palad, ayon sa source, isinantabi na ng mga doktor ang anumang spinal injury. Gayunpaman, nananatili pa rin siyang under observation at pain management habang naghihintay ng clearance para sa concussion or neurological test. Nananatiling hindi malinaw ang estado ni RSJ para sa pagsagupa ng TNT sa Ginebra ngayong December 25. Dagdag pa ng source. Actually, yan po yung ilang oras matapos isugod si RSJ sa ospital, bunga po ng kanyang pagbagsak. Kung pagbabasehan po natin yung report or update ni Sir Homer Saison, hindi rin po malinaw kung makakasama si RSJ sa nakatakdang pagsagupa ng TNT sa Barangay Ginebra na tinalo po nila sa kampyonato nitong nagdaang conference. Pero kung hindi sigurado ang kanyang pagpasok dito sa TNT versus Gene Kings, malinaw naman na inalis na po ng doktor ang anumang alalahanin tungkol sa pagkakaroon ng malalang injury sa likod. Isang indikasyon na maayos ang kalagayan ni Ronday Hollis Jefferson. Matapos ang pahayag ni Sir Homer Saison tungkol sa kalagayan ni RSJ, naglabas naman ng pahayag ang isang TNT insider sa lagay pa rin ni RSJ habang nasa ospital. Ano ang masasabi ng TNT insider? Mananatili pa ba ng matagal sa ospital ang import ng TNT? Ito po ang TNT insider sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Nasa ospital pa rin si RSJ dahil sa matinding pananakit ng leeg at naghihintay ng ilang resulta ng pagsusuri. Matinding pananakit ng leeg, medyo mabigat po yan, and hopefully hindi ganun kaseryoso ang makitang resulta para everybody happy, kasi magiging malaking problema po ito dito sa TNT management kung sakali na hindi sila makapaglalaro or hindi makapaglalaro si RSJ, bunga ng tinamong karamdaman sa kanyang hindi inaasahang pagwagsak sa bakbakang naganap sa pagitan ng Taipei Braves at TNT Tropang Giga. Dito nga po yan sa Santa Rosa, Laguna. Nawala na sa kanila si Mikey Williams, bunga ng issue sa kontrata, and then mawawala pa rin sa kanila si RSJ. Medyo hindi talaga maganda po yun. Actually, ando naman ang kapatid ni RSJ na si Ralier. Pero of course, iba pa rin yung nando doon, si RSJ, di ba? Habang pinag-uusapan ng lagay ni RSJ sa ospital, mainit ding pinag-uusapan ng nagaganap na botohan sa 2024 PBA All-Stars na gaganapin sa Bacolod City. Sino-sino nga ba nangunguna sa listahan? Ito po ang report ng PBA.ph. Muli, ang Barangay Ginebra duo ni Japet Aguilar at Scotty Thompson ang nangunguna sa inisyal na bilangan ng boto ng fans para sa 2024 PBA All-Star Game na gaganapin sa Bacolod City. Si Aguilar ang lumabas bilang top choice sa mga fans na nakakuha ng kabuuang 24,372 na boto mula nang magsimula ang proseso ng pagboto noong December 3. Si Thompson ay nakapwesto sa ikalawang posisyon na may 17,328 votes. So sila po ulit yung nandoon sa top. Kung matatandaan po natin, sila din ang nanguna nitong nakaraang taon kung saan ginanap sa Iloilo City ang PBA All-Star Game na pinagwagian po yan ng grupo ni Japet laban sa grupo ni Scotty sa score na 140-136. Hindi naman nakakagulat yon kasi fans po talaga yung bumoboto at natural na iboboto nilang gusto nila, at sa tingin po nila, si Japet at Scotty pa rin ang deserving na manguna sa listahan. Isa pa rin sa sinasabing dahilan kung bakit silang dalawang napipisil ng fans ay sa dahilang Gene Kings fans ang karamihang bumoboto talaga sa All-Stars. Bukod kay Scotty Thompson at Japet Aguilar, sino-sino pa nga ba ang mga pumapasok ngayon sa botohan? Ito po ang report ng PBA.ph. 3 pang manlalaro ng Barangay Ginebra ang kumumpleto sa listahan ng top 5 at walang iba yan
Kung hindi, sina Christian Standhardinger na merong 15,400 votes, L.A. Tenorio na merong 15,390 votes, at Jamie Malonzo merong 15,014 votes. Na sandwich naman ng dalawa pang Ginebra Kings na sina Maverick Ahanmisi na merong botong 13,654 at Stanley Pringle na meron ding botong 13,216, si 7-time MVP Junmar Fajardo na pumasok din sa listahan sa ika-6 na pwesto sa botong 14,912. Walang duda ha, dominado po ng Barangay Ginebra ang top spot na sandwich na nga po si Junmar Fajardo. Pero katulad nung nauna nating pahayag, hindi nakapagtataka po yan or yung mga ganitong senaryo kasi nga karamihan ng fans na bumoboto po dyan is fans po ng Gin Kings. Meron din naman actually bumobotong ibang fans pero malinaw po ang resulta na mas marami talagang boto ng Ginebra dahilan para sila manguna dito sa botohan na ginaganap para sa PBA All-Star ngayon 2024. Kung napansin natin, pumasok si Maverick Ahanmisi sa listahan ng mga nangungunang player na pwede maglaro sa PBA All-Star ngayon 2024 kung saan nagkaroon ng issue nung 2023 PBA All-Star. Ano nga ba mga sinabi niya noon tungkol sa hindi niya pagpasok sa botohan? Ito po ang sinabi niya dati sa report ni Jonas Terrado sa Inquirer. Ito talaga dahilan kung bakit ayaw kong sumali. Popularity contest kasi to. Hindi na iboboto yung mga karapat-dapat kasi natatabunan sila ng mga player na may malalaking pangalan at hindi ko sinusuportahan yan. So ngayon, medyo nabaliktad ang sitwasyon kasi nasa Barangay Ginebra na po siya at ang daming fans na bumoboto po dyan. At ngayon, andyan na siya sa listahan. Medyo kakaiba, di ba? Imposible kasi na hindi niya suportahan yan kasi nga pasok na po siya sa mga posibleng maglaro. Pero in fairness kay Mab, deserve niya rin naman na makasama sa All-Star kasi may galing naman talaga siya. Kaya naman talaga niyang panindigan na isa siya sa mga All-Stars ng kanyang generation. Kaya ang tanong siguro ngayon is kung susuportahan ba niya or tatanggapin niya ang resulta or kung maglalaro siya dahil isa lang naman ang proseso katulad noong isang taon. Sa Ginebra pa rin, kabakbakan nila mamayang 8 PM ang Meralco na nagwagi sa 4 nilang magkakasunod na bakbakan kung saan tatangkaing pantayan ang 7-1 record ng Phoenix habang may 4-3 record ang Gin Kings. Ano ang latest? May good news ba para sa Ginebra? Ito po ang report ni Richard D. ng The Manila Times. Ang magandang balita, inaasahang babalik sa aksyon ang Season 47 Most Valuable Player na si Scotty Thompson matapos hindi makasama ng kupunan sa huling 3 bakbakan. At para suportahan ang pahayag na yan ni Richard D. ng The Manila Times, sinabi po ni Coach Tim Cone na dapat available na ngayong Biyernes si Scotty Thompson. Sa tingin po natin, panahon na para magbalik talaga si Scotty kasi bagsak po sila ngayon sa 4-3 record at malaki may tutulong niya sakaling ando na po siya sa loob. Kailangan din po nilang ipanalo ang halos lahat ng kanilang natitirang laro kung gusto nilang makuha ang twice to beat advantage dito po sa quarterfinals para mas malaki ang chance nila na madepensahan ang kanilang titulo ngayong conference. So guys, maraming salamat.